Magandang araw, kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories at ito ang ating kwento. Maganda ang buhay nila Daniel noon, pero nang malulong sa sugal ang kanyang ama, ay nabaon na sila sa utang, hanggang sa maisanla na rin ang kanilang mga ari-arian at ito ay tuluyan na ngang naremata. Kaya magmula noon ay naghirap na ang pamilya nila. Nagkahiwalay pa nga ang mga magulang niya dahil nakuha pa ng ama niya ang mambabae sa kabila ng kanilang kahirapan. Kaya naman ang kasama na lamang ni Daniel sa buhay ay ang kanyang ina na si Aling Lenden at ang nakababatang kapatid nito na si Joy. Dati ay nag-aaral silang magkapatid sa private school. Ngunit dahil sa pagbabago ng gulong ng kanilang kapalaran, ay nalipat sila sa public school. Kaya naman, ang maayos na kagamitan ni Daniel ng sandaling iyon ay unti-unti na ring naluluma. Ang akala niya, kahit naging mahirap na sila, ay magkakaroon na siya ng bagong kaibigan. Ngunit hindi pala, sapagkat madalas siyang nabubuli ng kanyang mga kamag-aral. Kasalukuyan na siyang nasa ika-3 baitang ng sekundarya. Isang araw nga, habang papasok na sa gate ng eskwelahan si Daniel, nagulat siya nang pagtawanan siya ng kanyang mga kamag-aral. Ito ay sina Jovert, Lawrence at Wilfred. Ang sabi ng mga ito ay papasok na naman raw ang basura. Naninilaw na raw ang kanyang uniform at sira-sira pa ang sapatos. Hindi ng mga ito mapatid-patid ang tawa sa tuwing siya'y nasisilayan. Subalit sa tuwing nangyayari iyon ay hindi niya na lamang pinapansin. Pinapatatag na lamang ang loob niya ng kanyang ina sa tuwing nagkwento siya tungkol roon. Anak, huwag mo na lang pansinin. Tama yung ginawa mo. Kailangan mo lang magpasensya sa mga taong gaya nila. Hindi ka naman habang buhay na ganyan. Basta kapag nagsumikap ka sa pag-aaral mo, uunlad ka rin balang araw. Payo sa kanya ni Aling Lenden. Kaya ko naman pong di pansinin ng mga iyon, inay. Kung di nila araw-araw na ginagawa iyon. Pero nay, araw-araw po eh. Sambit pa ni Daniel. Kaya naman niyakap na lamang siya ng ina. Kinabukasan, walang pasok si Daniel. Kaya ang ginawa niya na lamang ng sandaling iyon ay ang maghanap buhay. Binibenta niya ang kanilang lumang gamit gaya ng mga lumang yero na nasa likod ng bahay. Habang nagtutulak siya ng kartilya patungo sa junk shop, muli siyang nakita nina Jobert, Lawrence at Wilfred. Kita niyo nga namang lalaking yun. Isa ng basurero. Dati may kayang pamilya. Natatawang saad ni Jobert. Paano kasi? Sugalero yung tatay niya at isa pa ay babaero. Doon siguro naubos yung pera ng pamilya nila. Nakakahiya nga naman, pre, di ba? Dating maalwa ng buhay, tapos ngayon, mas mahirap pa sa daga. Kung ako sa kanya, di na ako lalabas ng bahay dahil nakakahiya. Tugon ni Lawrence. Sige, Leonard, magbaklas ka pa ng yero ng bahay ninyo para wala na kayong masisilungan kapag nagkaroon ng bagyo. Magmumukha kayong mga basang sisiw. Sambit naman ni Jobert hanggang sa magtawanan ang mga ito. Kaya naman nagtuloy-tuloy na lamang si Daniel sa pagtutulak ng kartilya. At gaya ng dati, di niya na lamang ito pinansin. Hindi niya akalain na may nalalaman pala ang mga ito sa kanilang pamilya. At maski ang kapintasan ng kanyang ama ay batid ng mga ito. Sa isip-isip niya, siguro ang mga magulang ng mga ito ay tsismosa. At nang araw na iyon, ay nakabenta nga siya ng kanilang pangkain. Kaya naman, nakaraos sila ng araw na iyon. Kinagabihan, nagkausap silang tatlo ng kanyang ina at kapatid. Ma, gusto ko pong mag-working student para bukod sa nag-aaral ako, meron tayong pangkain. Kasi nahirapan na po akong makikita kayong 2 beses sa isang araw lang po kumakain eh. Lumuluhang pahayag ni Daniel. Kaya naman hinagod-hagod ng kanyang ina ang likod niya
at sabay sabing, "Kakayanin mo bang magtrabaho, anak? Habang nag-aaral?" "Opo, ma. Kakayanin ko. Para sa pamilya natin." Wika ni Daniel. Kaya naman medyo nangilid ang luha sa mga mata ni Aling Lenlen. Nasisilayan ni Daniel ang awa sa mukha ng ina. Samantalang ang kapatid na si Joy ay biglang nagsalita. "Tutulungan kita, kuya. Magtatrabaho na rin ako." Umiling si Daniel at ang sabi niya ay siya na lamang ang magtatrabaho. "Mapumapayag na ba kayo? Kahit nakargador lang sa palengke, ma. Malaki-laki naman po ang katawan ko kaya siguradong kakayanin ko." Sambit ni Daniel. "Sige anak, kung iyan naman ang desisyon mo wala na akong magagawa. Basta kapag nahihirapan ka na, pwede ka namang huminto Paalala ni Aling Lenlen. Kaya't iyon nga ang nangyari. Nagtrabaho si Daniel bilang kargador sa palengke. Tuwing umaga ang trabaho niya sa palengke. At samantalang tuwing tanghali at gabi ang pasok niya sa paaralan. Mahirap man, ngunit kailangang magtiis para may pangkain rin silang mag-anak. Hanggang sa nakita ulit siya nila Jobert, Lawrence at Wilfred na nagtatrabaho sa palengke. Ang asar naman sa kanya ngayon ay si Kalabaw, dahil nagpapakuba raw siya sa trabaho sa maliit lamang na sweldo. Isa na raw siyang pulube, pero gaya ng dati, hindi niya na lamang ito pinansin. Ngunit sa eskwelahan siya madalas na asarin. At hindi lang basta panlalait, dahil umabot na rin iyon sa pananakit. Dahil noong araw ng PE nila, habang naglalaro ng volleyball, ay lagi siyang pinatatamaan ng bola. Si Jobert ang gumagawa nito dahil ito ang kalaban niya sa volleyball. Kaya't dito na nagalit si Daniel. Kulang na lang ay baka masuntok niya na ito sa labis na galit. "Nananadya ka ba, Jobert? Bakit lagi mo akong pinapatamaan ng bola? Ano bang kasalanan ko sa'yo?" Tanong niya dito. "Kasalanan ko bang tatanga-tanga ka sa paglalaro ng volleyball? At sirayang suot mong sapatos kaya hindi ka makalaro ng maayos, ha?" Tugon naman ni Jobert. Kaya namang lalong nanggigil sa galit si Daniel. Aktong lulusubin niya na si Jobert nang dumating ang kanilang PE teacher. Naparatangan tuloy siya na siya ang bully. Ang sabi ng guro, maaari raw siya nitong ibagsak kapag ganoon yung pag-uugali niya. Kaya naman nang umalis na ang kanilang teacher, pinagtawanan siya ni Jobert. Mabuti na lamang ay absent sina Lawrence at Wilfred. Dahil kung hindi, ay baka lalo lang siyang mapikon sa mga ito at makagawa siya ng di kanais-nais. Pero dahil sa payo ng kanyang ina na wag nang pansinin ang mga ito, pinili niya na lamang na magtimpi sa mga sumunod pa na araw. Kaya naman tinuon na lang niya sa pagtatrabaho at pag-aaral at hindi na iniintindi yung mga nanalait sa kanya. Kinabukasan, habang nagbubuhat si Daniel ng mga prutas sa palengke, merong nagmakaawa sa kanya na pulubi na bigyan nito ng saging dahil nagugutom na. Nakita niyang payat ang babae at nanlilimahid sa dumi. Baka sa anyo nito na talagang gutom na, kaya naman binigyan niya ito ng isang piraso. "Maraming salamat sa iyo, anak. Kaawaan ka ng Diyos na sa kabila ng mahirap ka lang rin, ay tinutulungan mo ang iyong kapwa." Sambit ng pulube. Kaya naman ngumiti na lamang si Daniel at sabay sabing, "Walang anuman po yun." Magmula noon, ay palagi nang nakikita ng binata ang pulubi sa palengke. At kahit bawal na may mabawasan sa prutas na binubuhat niya, ay nagbibigay pa rin siya sa pulubing matanda. Awang-awa kasi siya dito dahil alam niya yung pakiramdam ng nagugutom. At pagkatapos ay wala pa itong matutuluyan. Mabuti na lang at palaging nasa tindahan ng kanyang amo at hindi siya nahuhuli nito. Pero alam niyang hindi naman kasalanan iyon
dahil isang piraso lang naman. Napakarami naman kasi ng tinitinda nitong prutas, at yung iba naman ay tinatapon na lang kung saan-saan. Ngunit gusto ni Daniel na malinis ang nabibigay niya sa matanda, kung kaya't nanggagaling sa kanyang binubuhat ang binibigay niya dito. Minsan na rin kasing nakita ng amo niya na nagdadampot ang pulubi at pinagtabuyan pa ito, kung kaya't hindi na lamang siya nagpapaalam tuwing bibigyan niya ito. Nasa paniniwala na kasi ni Daniel na dapat magbigay ng kahit konti sa mga nangangailangan, kaya't iyon ang ginagawa niya. Isang gabi, bago pumasok sa eskwelahan si Daniel, natanong niya sa ina kung tama ba yung ginagawa niya, at ang sagot nito ay oo. Nakita niya kasi ulit na nagdamot ang amo niya. Nasa katuwiran naman kasi siya sa pamimigay ng pagkain sa nangangailangan. Pagkatapos ng pag-uusap nila ng kanilang ina, nagpahangin muna siya sa labas, hanggang sa makakita siya sa himpapawid ng eroplano. Hindi niya alam kung bakit siya nagka-interes na balang araw ay makapagtrabaho sa eroplano. Dahil sa palagay niya ay napakaganda ng trabaho na matatagpuan roon. Kaya't nangako siya sa sarili na magsusumikap siya sa pag-aaral kahit na nilalait siya ng kanyang mga kaklase. Kinabukasan ay may pasok ulit siya sa paaralan. Noon ay quiz nila sa klase at nakakuha siya ng 25/30 sa subject na iyon. Kaya naman pinuri siya ng kanyang guro sa math. Tingnan niyo ang estudyante na yan, si Daniel. Napakasipag at tahimik lang sa klase. Kahit luma ng suot niyang sapatos, araw-araw siyang pumapasok. At nakikita ko rin siya sa palengke Isa siyang kargador. Malayo ang mararating mo balang araw. Kaya kayo, gawin niyong huwaran si Daniel na sa kabila ng kahirapan ay nagsusumikap sa buhay. Kaya naman pinagtinginan siya ng iba niyang mga kaklase nang may paghanga sa kanilang anyo. Samantalang sina Jobert, Wilfred at Lawrence ay palihim na naiinggit. Paano ba naman kasi ay nakakuha ang mga ito ng bagsak na score? Kayong tatlo, Jobert, Wilfred at Lawrence, gayahin niyo si Daniel. Masipag sa pag-aaral. Hindi tulad niyo, puro pagpubulakbol lang ang alam at pangbubuli. Kapag kayo palaging ganyan sa pagsusulit ko, ibabagsak ko kayong tatlo. Galit na sambit ng math teacher. At sa hindi malamang dahilan, tinignan ng masama ng tatlo si Daniel. Noong uwian na nila, nagulat siya nang dagukan siya ni Jobert. Kaya naman humarap siya sa tatlong ito at kinumpronta. Bakit mo ginawa yun na? Paano ba naman kasi? Pabida ka. Ano, nalaban ka? Ulitin ko ulit yun. Sambit nitong si Jobert. Kaya naman napatahimik na lamang si Daniel. Nagtawanan na naman ang dalawang kasama nito. Maglalakad na sana palayo ang binata nang bigla siyang batuhin ng lupa ng mga ito. Ngunit dahil sa ayaw niya ng gulo, tuloy-tuloy na lamang siyang naglakad. Nakita ng kanyang ina ang mantsa niya sa uniform niya. Kaya naman natanong siya nito kung ano ang nangyari. Kinuwento niya sa ina kung ano ang nangyari. Grabe naman yung mga batang yun. Lumalaking mga bastos. Kung gusto nilang purihin sila, gumawa sila ng mabuti. Hayaan mo anak. Hindi mo naman sila magiging kaklase habang buhay Kaya magtiis ka na lang sa ugali ng mga taong yun. Sabi ni Aling Lenlen sa anak. Hindi ko nga alam, Nay, kung saang ugali nila nakuha ang pagiging ganun. Para silang hindi tinuruan ng magandang pag-uugali sa bahay nila. Inis na sabi ni Leonard. Pero, pinayuhan siya ng ina na magtimpi na lamang. Para saan pa't malapit na rin naman ang kanilang bakasyon. Ibig sabihin, magpo-4th year high school na siya. At hindi niya na magiging kaklase ang tatlong iyon. Kaya naman, nagtiwala na lamang siya sa sinabi ng kanyang ina na magtiis na lamang.
Pero doon siya nagkamali. Dahil sa pinapakitang katalinuhan ni Daniel sa klase, sa mga sumunod pa na araw, mas lalo siyang kinaiinggitan ng tatlo. Isang hapon nga noong uwian na nila at umuulan, nagulat siya nang mabasa ang likod niya. Nagtaka siya sapagkat nakapayong naman siya, kaya papaanong mababasa siya. Subalit, paglingon niya sa kanyang likod, nakita niya sina Jobert, Wilfred at Lawrence na tinatalsikan siya ng putik. Kaya naman sobrang dumi na ng kanyang uniforme. Hiyang-hiya siya sa ginawa sa kanya ng mga ito dahil pinagtitinginan siya ng kapwa niya estudyante. Ang iba ay pinagtatawanan siya at ang iba naman ay naaawa sa kanya. Ang sabi naman ni Wilfred sa mga estudyanteng naroon ay tignan raw si Daniel. Yung uniforme raw na suot nito ay bagay sa putik dahil mukhang basura naman yung polo niya. Bakit hindi mo gamitin yung sira-sira mong sapatos? Bakit nakatsinelas ka lang? Ayaw mo bang marumihan yung sira-sira mong sapatos, ha? Akin na nga yan! Sambit pa ni Wilfred, sabay hablot ng sapatos niyang balat na nakalagay sa supot. Hanggang sa maya-maya'y inihagis iyon sa kanal, kaya't inagos na iyon ng maruming tubig. Ibig maiyak ni Daniel habang pinagmamasdan ang tinatangay niyang sapatos sa creek. Gusto man niyang kunin iyon, pero hindi niya na magagawa pa. At baka maaksidente lamang siya kapag sumuong sa pag-agos ng tubig. Wala siyang ibang ginawa kundi ang lumuha. Iniisip niya na kung papaano siya makakapasok gayong kailangan magsapatos kapag nasa eskwelahan. Nagtatakbo na lamang siya sa labis na sama ng loob. Samantalang ang mga estudyante ay sinusundan siya ng tingin habang siya'y pinagtatawanan. Muli niyang sinabi iyon sa kanyang ina, ngunit meron pa pala silang pinakaseryosong kakaharapin. Paano ba naman kasi? Umiiyak ang kanyang ina at ang sabi nito, mataas raw ang lagnat ni Joy. Pero wala silang kapera-pera para sana masugod ito sa ospital. Ma, kailan pa nilalagnat si Joy? Nag-aalalang tanong niya sa ina. Kahapon pa anak, hindi ba't sinabi ko na sa'yo na kaya siya hindi papasok ngayon ay dahil masama ang pakiramdam niya? Ngayon, parang lumala na anak. Paano na tayo nito? Wala tayong pang pa-ospital anak. Kapos tayo sa buhay. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Aling Lenlen. Kailangan nating dalhin si Joy sa ospital. Ako nang bahala sa pambayad. Kailangan ngayon ni Joy na matignan ng doktor. Sambit ni Daniel, at kahit masama ang panahon ay naghanap siya ng tricycle upang ito'y maisakay na. Nang maisugod na ito sa ospital, ay dito na pag-alaman na meron raw palang dengue ang kanyang kapatid. At kailangan nitong ma-confine. Kaya naman, habang nasa ospital si Daniel, nag-iisip siya kung saan magdadilihensya ng pera pampagamot sa kanyang kapatid. Hanggang sa naisip niyang bumales sa kanyang amo na si Mang Carding. Nagtungo si Daniel sa kanyang amo na si Mang Carding at sinabi niya ang sadya niya. Ang laki-laki na nga ng sahod mo, nagawa mo pang bumali? Ano ka, siniswerte? Sambit ni Mang Carding. Ngunit ang totoo'y, 150 lang naman ang isang araw niya dito. Kaya naman sinabi niya na baka magtagal ang kanyang kapatid sa ospital. Nagbigay naman sa kanya si Mang Carding, kaso nga lang ay halagang 150 lamang iyon. Kakarampot para sa kanilang gastusin sa ospital. Ang sabi kasi ng doktor kanina, baka tumagal raw ang kapatid niya ng 1 linggo sa ospital. Dahil dito, ay naisipan niya na lamang na mamalimos. Ginagawa niya ito alang-alang sa kanyang kapatid. Sinubukan niyang mamalimos sa bus kahit wala siyang pinapakitang litrato. Ang sinasabi niya na lamang ay may sakit ang kanyang kapatid at mahirap lamang sila. Mabuti na lamang ay may nagbibigay kahit barya lamang. Kaya naman, naiipon niya ito. Subalit, sa isang bus na pinalimusan niya, ay pinagtabuyan siya ng konduktor.
Kaya naman sa kanyang pagbaba, muntik na siyang masagasaan ng kotse. Mabuti na lamang at mabilis ang preno nito. Nagulat siya nang makita niya kung sino ang bumaba galing sa kotse. Bagamat magara ang kasuotan nito at mukhang mayaman, namumukhaan naman ito ni Daniel. Ito yung pulubing babae na namamalimos noon sa palengke. Nagtaka siya kung bakit bigla itong yumaman. Dahan-dahang lumapit ang babae sa kanya at di nagtagal ay tinayo siya nito. Anong ginagawa mo dito, iho? Bakit is oras na ng gabi ay nandito ka pa? Tanong nito sa kanya. May sakit po kasi ang kapatid ko. At ang sabi po ng doktor, kailangan niyang manatili ng 1 linggo sa ospital. Wala naman po kaming sapat na pera pang gastos sa ospital kaya naisipan ko po na mamalimos para kahit papaano makaipon. Teka ate, paano po kayo yumaman at nagkakotse? Tanong niya sa babae. Kaya naman, napangiti na lamang ito habang nagsasabing, mahabang kwento, iho. Pero bago iyon, pumasok ka muna sa kotse ko at doon natin pag-usapan. Sambit ng babae. Kaya naman sumunod na lamang si Daniel. Pumasok nga siya sa kotse, hanggang sa nagpakilala sa kanya ang babae. Ayon dito, isa itong sikat na vlogger sa YouTube. Nagpapanggap lamang itong pulubi at kung sino man ang tumulong sa kanya ng ilang araw ay gagantimpalaan niya raw. Ang pangalan ng babaeng ito ay Hazel. Ganun raw yung palabas na ina-upload niya sa kanyang YouTube channel. At dahil matagal nang tumutulong si Daniel kay Hazel, tinulungan rin siya nito na mabayaran ang hospital bill. Kaya naman napagamot na ang kanyang kapatid at nailabas ng walang utang sa ospital. At kalaunan ay tinulungan rin sila ni Hazel na mapagawa ang kanilang bahay. Simula kasi nang maghirap sila ay hindi na nila napagawa pa ang mga sira nito. At ang ibang parte pa nga ng bahay nila ay naibebenta nila sa junk shop, magkapera lamang. Kaya naman laking pasalamat nila kay Hazel dahil naipagawa nila ang kanilang bahay. Tinulungan din siya nito na makapag-aral, hanggang sa siya'y makapagtapos ng high school. At dahil matalino si Daniel, pinag-aral siya ni Hazel sa foundation nito bilang isang scholar. Kumuha siya ng kursong aeronautics. Makaraan ng 4 na taon, ito'y kanya namang napagtagumpayan. Hanggang sa hindi niya akalain na pamilya pala ni Hazel ang isa sa mga nagmamay-ari ng airlines. Mayaman at negosyante pala talaga ang pamilya ng akala niyang pulubi noon. At dahil nakapagtapos naman si Daniel nang may kinalaman sa business ng pamilya ni Hazel, doon siya pinagtrabaho nito bilang sukli sa pagpapaaral sa kanya, na agad naman niyang tinanggap. Isang araw, habang naglilinis si Daniel sa gilid-gilid ng airport, nagulat siya nang may magtawanan sa kanyang likuran. At nang lumingon siya, nakita niya sina Jovert, Wilfred at Lawrence. Naaalala mo ba, pre? Yung kaklase natin yan. Ang pabibo sa room natin. Madalas siyang purihin ng teacher natin sa math. Pero masdan nyo, yan ba yung taong malaki ang mararating sa buhay? Nagwawalis at naglilinis na parang trabahong kargador pa rin. Tignan mo, mabuti pa tayo. Kahit walakpol tayo sa eskwelahan, ay malayo naman ang narating natin. Ako, propesor. Si Lawrence ay pulis. Samantalang si Wilfred ay isa ng engineer. Samantalang ikaw, Daniel. Daniel na matalino kuno sa math. Ano nang nangyari sa buhay mo, ah? Tanong ni Lawrence sa kanya. Mabuti naman at nakapagsuot na ng magandang sapatos yung Daniel na yan. Kaso nga lang, bota ang suot niya dahil isa lamang siyang tagapaglinis. Kawawa naman, ang layo ng narating mo. Isa ka pa ring hampas lupang walang kwenta. Hanggang pabibo ka lang pala eh. Sambit naman ni Lawrence. Kaya nga eh, mabuti pa tayo nakakalabas ng Maynila.
nakakapasyal tayo sa magagandang probinsya. Samantalang siya, walang kakayahang sumakay sa eroplano dahil mahirap lamang siya. Hanggang paglilinis lang ang alam niya. Kawawa naman siya, natenga sa kahirapan ng buhay. Panalait naman ni Lawrence. Kaya naman, napahinto sa ginagawa si Daniel at dahan-dahang tumitingin ng masama sa tatlo. Hindi naman iyon nagustuhan ni Jobert, kaya naman tinulak siya nito dahilan upang masubsob si Daniel sa tumpok ng mga dahon na kanyang winawalisan. Huwag kang maangas dyan. Street sweeper ka ah. Dadagukan kita dyan eh. Saad ni Jobert. Dahan-dahang bumangon si Daniel mula sa pagkakasubsob sa mga dahon at muli siyang tumingin sa kinaroroonan ni Jobert. Kung ano yung magpapasaya sa'yo, sige, gawin mo! Matapang na hamon ni Daniel. Kaya naman, yun nga ang ginawa sa kanya ni Jobert. Marahil ay napikon ito sa kanya, kaya naman sinuntok siya nito sa ulo. Dahilan upang masubsob ulit si Daniel. Sa pagkakataong iyon, ay may nakakita na sa kanilang gwardya at agad silang nilapitan. Doon na pag-alaman ng tatlo na hindi basta-basta ang posisyon ni Daniel sa kumpanya. Hiyang-hiya sa sarili at hindi makapaniwala ang tatlo sa kanilang nalaman. Si Daniel naman ay agad na nagpatawag ng pulis at ipinahuli ang tatlo at ngayon ay nahaharap sa patong-patong na kaso. Magandang araw, kaibigan. Ako nga pala si DJB